Hello mga ka-legit Dappercast! Another updates kung saan si Bossing Vic Soto ay napasayaw at napakanta dahil po sa napakagandang news na natanggap niya ngayon lamang. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil kahit nga sunod-sunod po yung mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng isang noontime program na talaga naman masasabi mo na parang tumatak na sa kasaysayan yung pakikipag-agawan nila ng trademark sa TVJ. Kasi kung napanood nyo na po yung ilan sa mga updates natin kani-kanina lang, na kung saan itong si Mr. Tony Tobiera ay hinihingian po ng statement ng media press kung bakit po nakapag-decide na siya na tuluyan nang ang iwan, parang hindi niya na po hinintay na magsara na talaga ng tuluyan yung noontime program na kung saan connected pala siya. Si Mr. Tobiera po kasi parang nami-misinterpret po siya ng lahat, na parang hindi po siya nagsasalita patungkol po dun sa kaso ng TVJ. Kung tutuusin, siya naman talaga yung isa sa mga pinagtatanggol ng TVJ, lalo na ni Tito Sen, dahil gustong-gusto nga siyang patalsikin ng halos siblings. Pero syempre, dahil po according dun sa mga news na nakapirma po kasi sila ng kontrata at hindi lang naman basta-basta empleyado lang si Mr. T. Kaya po talaga hindi siya pwede mag-pull out agad-agad. Kasabay nga nito ay kumbaga na-i-push na nga yung plano. Malapit-lapit na rin po dahil nasa level na po na kung saan ay yung pinapagawa po nilang building para po sa TVJ, yung studio sa Meralco Theater ay malaki na po yung improvement. Meron po tayo nakita sa isang online news sa parang pinakita niya yung mga seating capacity na talagang maihahalin tulad mo talaga sa mga yung mga napapanahon na talaga siya. Ganun na siya kaganda. Kaso ayaw pa nilang ipalabas yun dahil para nga masurpresa ang lahat kasi yan isa sa mga pinakamalaking pasabog ng TVJ at ng Itbulaga ngayong taon. And kasabay nga ng lahat ng ito na dahil si Bossing Vic Soto nga po ay pagkatapos ng mga anak, alam na ng anak Pauline Luna, ng kanya pong pangalawang anak dito kay Pauling, ay may panibago na naman blessing na dumating sa kanya dahil 2 hours ago ay nag-announce itong kanyang anak. Sa isang news online 2 hours ago, ngayon po ay indineklara or nag-announce ng ika-6 na pregnancy itong si Christine Hermosa with Oyo Boy Soto. Biruin mo, pang-6 na nila yon. Actress Christine Hermosa announced her 6th pregnancy with her husband, actor Oyo Boy, through her Instagram post. They tied the knot in 2011 and their married life is something that many fans admire. They were blessed with 5 children. Their eldest son is Christian Daniel, who turned 15 years old last year. The celebrity couple other children are their daughter Andrea Bliss, born last 2011, and son Caleb Hans, born in 2014, son Marvic Valentin, born in 2016, and son Vittorio Isaac, born in 2021. On February 19, Christine officially announced that they would be having their new bundle of joy. The actress shared photo of her husband taken on a movie set and he was aiming a gun at the camera. So Christine Hermosa also shared photo of a sonogram. I have never doubted God's power and faithfulness in my life. Sabi niya sa kanya pong Instagram post, I may at times feel discouraged but always have a strong sense of security that God gives. I know He got our back all the time, she wrote in the caption. The actress shared that she was quite hopeful to have another baby, but she was not expecting that they would be blessed with this. She also shared that she still feels the butterflies every time she sees the pregnancy test even though she has done this so many times. So sabi niya po, according sa kanya, na kahit daw maraming beses niya nang ginagawa yung pagtetest ng or pag-check po ng pregnancy, talagang parang
something, or kumaga may excitement po siyang nararamdaman, ano. Christine said that there are different level of overwhelming emotion at each stage of pregnancy. She added that it is different level when the heartbeat can be heard already. Akala ko noon last na Isaac, ngayon hindi ko talaga alam kay God. The actress shared about her super growing family. Kasi biruin mo 6 na po yung anak ni Oyo Boy Soto. At sobrang happy naman po itong si Oyo Boy and of course ang kanyang ama na si Mr. Vic Soto dahil for a new angels na makakasama nila soon. In a comment section of her post, Kristen Hermosa received heartwarming messages. Her sister Kathleen Hermosa, who got married last year, commented that she will be the next Christine's friend and fellow actress Kay Abad shared a surprise reaction. Isa pa, sabi niya, congrats! Kay wrote in the comment section. So, iba't ibang celebrity nga yung nag-react, ano. At ito nga si Bossing, kaya pala kanina masyado siya maligalig sa therapy dahil doon niya po pala nalaman that Kristen Hermosa is having a baby for the pang-6 na anak na po, or 6 na yung anak, tas madadagdagan, ano. So, yun pa yung understanding ko. Comment nyo na lang kung mali. So, congratulations Miss Christine Hermosa, Oyo Boy Soto, and Mr. Bossing Vic Soto dahil may additional babies na naman po silang aalagaan ng kanyang apo, another apo, and then yung kanyang growing baby na si Baby Mochi. Sabay nga nito ay meron din pong let's switch the news, ano, dahil patungkol naman to kay Mr. Tobiere. Let's just continue this dahil meron pong mga media press na nagtatanong dito kay Mr. T at hinihingian po siya ng statement patungkol po sa napapabalitang pagsasara nga, ano, ng isang noontime program kung saan parang financial problem po yung yung tinitig ng problema. Tapos ang sinasabi ng ilang mga bashers na si Mr. T daw ang dapat tanungin kung bakit daw nakakaranas at nabaon sa utang ang Tape Incorporated sa Black Time Agreement nila dito sa GMA Network. So talagang hinahanapan po nila, kumbaga parang lahat ng sisi ay pinupukol nila dito kay Mr. T. Well, in fact, hindi naman po si Mr. T ang nasa Finance Department. Dapat po, ang talagang kumbaga kung sino man yung dapat imbestigahan dyan, yung mga nasa Finance Department. And sa pagkakaalam po natin, ang Finance Department is related po sa mga halushos. Siyempre, ganun po yung kanilang interest, diba? Kailangan kamag-anak po nila yung ilalagay dun po sa kaperahan. So, parang hindi naman po fair para kay Mr. T na siya po yung tanungin at sisihin sa pagbagsak ng sales na meron po ang Tape Incorporated. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV. God bless everyone.